alam po natin na ang isa po sa mga pinaka-sacred po na sa kalendaryo ng mga Muslim itong Ramadan. Sa 2024 ho ba, may pagkakaiba ho ba ang significance nito ngayon compared sa mga nakaraan po na taon? Malaki ang pagkakaiba, no? Dahil ngayong taon, ngayong 2024, o di kaya yung mga ilang buwan nitong huling 2023, ginimbal tayo ng malaking issue dyan sa Middle East, lalo na dyan sa gera sa Gaza. Opo. So kung ang Ramadan, yun nga yung panahon ng pag-aayuno ng ating mga kapatid na Muslim, ay ito ay nangangahulugan ng sakripisyo, pagdidisiplina sa sarili, ay ang mga nararanasan ngayon ng mga Palestino ay isang supreme sacrifice na ngayon nangyayari sa panahon ng Ramadan. Mm-hmm. Na sana ay maigsam na at itong buwan ng Ramadan ay makapagbigay ng kaliwanagan sa lahat ng mga parties concerned, maayos ang problema dyan sa Palestine, para sa ganun ay manumbalik o matahimik na yung kalagayan dyan at humupa na yung gera at makamove forward na ang peace process kung magkakaroon man dyan sa Middle East. So tingin ko yan ang pinaka-challenge ngayon, Lord and Peace. Opo. Yung fasting po, isa sa paraan siguro para, kunyari, no, para maranasan mo kung halimbawa meron ka mga brothers na mas, ang sitwasyon sa iyo ay mas nahihirapan. So parang empathy ba? Pero sa pagkakataong ho, paano ho kaya sa Palestine po, sa Gaza po mismo, kunyari, ang sitwasyon ng Ramadan doon, Professor? Napakahirap. Balita natin, Lord, yung mga assistance, no, galing sa labas mula sa Egypt papunta dyan sa Rafah ay hirap makapasok dyan sa Rafah area. Tapos mayroon pang mga supposedly mga binabagsak na mga pagkain mula sa aeroplano, ay yung iba hindi tumatama doon sa tamang lugar. Doon sa mga sa dagat. Yung iba naman hindi maayos ang parachute. So instead na pagkain, nababagsakan yung mga Palestino ng mga mabibigat na package mula sa aeroplano. So ang bigat talaga ng problema diyan yun, Lord. Hindi lang sa maapektuhan ng kanilang pag-aayuno, ay wala pa silang makain. So sobrang hirap ang nararanasan ngayon ng mga Palestino.